Ang bulong na ugong ng lumang makina ng tricycle ay nagpupumilit na umakyat sa kurbadang kalsadang patungo sa Maranyang tarangkahan ng Pangako Resort sa Tagaytay. Nahihirapan ito. Umuungol na tila ayaw nang sumunod sa bawat pihit ng manibela ni Rodel Cruz. Hapon na, at ang gininto ang sinag ng papalubog na araw ay nagpapakislat sa mga mamahaling sasakyang nakaparada sa gilid ng daan. Mga suy na makintab, mga sports car, na tila mga alahas, at mga sedan na may salamin na madilin. Bawat isa ay tila nagpapamalas na yaman at kapangyarihan. Ang tricycle ni Rodel, na may kalawang sa ilang bahagi at pupo ang may kunit, ay mistulang isang patak ng tinta sa isang puting kandas, isang iisang paalala ng ibang mundo sa gitna ng karanyaan. Si Rodel, na nasa mga edad 40, ay payat, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag at may kakaibang kinang. Suot niya ang isang kupas na polo shirt na may bahagyang tahi sa botones at maong na pantalon na ilang beses nang nalaban. Ang kanyang mga kamay na may kakapalan na sa paghawak ng manibela at sa pagod ng pagtatrabaho ay mahigpit na nakakapit sa mga handlebar. Sa kanyang likuran, sa sidecar, nakaupo si Rafael Paeng Cruz, kanyang anak na nasa kolehiyo. Si Paeng, na may malinis na mukha at kasuotan na simple ngunit disente ay halatang hindi mapakali. Ang bawat ungol ng tricycle ay tila tumatagos sa kanyang dibdib at ang bawat sulyap mula sa mga bantay sa tarangkahan ay nagpapabigat sa kanyang kaloob. Nakayuko siya, nagtatangkang magtago sa anino ng kanyang ama na parabang ang buong eksena ay isang bagay na nakakahiya. Nang sa wakas ay makapasok sila sa tarangkahan at ang tricycle ay umindo sa tabi ng isang napakamahal na Lexus. Ang katahimikan ng malawak na espasyo ay biglang nabasag. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi mapayapa. Sa halip, ito ay puno ng matatalas na tingin ng mga bulungan na hindi man naririnig ay nararamdaman at ng bigat ng paghuhusga. Ang mga mata ng ilang bisita na nagpapahinga sa malapit na lounge ay tila unting lumitat mula sa kanilang mga kape at kismis patungo sa kanilang kakarating na kakaibang sasakyan. Ang unang lumapit sa kanila ay si Tita Lourdes, kapatid ng ina ni Rodel, na may edad na at may itsurang sadyang inalagaan. Suot niya ang isang eleganteng terno na may borda ng pinya at ang kanyang buhok ay nakatirintas ng masikip at inayos na parabang handa para sa isang photoshoot. Ang kanyang mukha na makinis dahil sa makapal na miki ay may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ay Rodel, hindi ka pa rin ba umasenso? Ang bungad niya, ang boses ay matinis at puno ng pagkamangha na halo ng pagkasuya. Dala mo pa rin pala yung tricycle mo? Talaga bang iyan ang sinasakyan ninyo? Nako, nakakahiya naman, hindi ka man lang ba nahiram ng kotse sa kakilala mo? Ang kanyang mga salita ay tila mga maliit na kutsilyo, bawat isa ay may layuning tumusok. Hindi niya inaasahan ang sagot. Inaasahan lang niyang maramdaman ni Rodel ang bigat ng kanyang paghuhusga. Sa tabi niya, lumapit din si Kuya Julio, pinsan ni Rodel, na siyang nag-organisa ng family reunion. May suot siyang mamahaling polo, shirt, at may kakaibang amoy ng pabango. May pilit siyang ngiti sa labi, isang ngiti na hindi nakarating sa kanyang mga mata, na tila may pagkaawa. Oh, Rodel, ikaw pala. Ang tagal ninyo, Nakakaawa naman at nagka-cycle pa kayo. Sana pala sinabihan mo kami. Sana pala ay sinabay ka na lang namin sa sasakyan. Sabi niya, habang ang kanyang tingin ay pasimpleng lumilipat sa mga nagmamasid na kamay. Anak. Hindi ito isang alok ng tulong. Ito ay isang paalala ng kanyang kahalagahan at ng kanilang kakulangan. Nakatayo,
si Rodel, ng diretso. Ang kanyang likod ay hindi lumundo sa ilalim ng bigat ng mga salita. Isang payapa at pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Magandang hapon po, Tita Lourdes. Kuya Joel, tugon niya. Ang kanyang boses ay kalmado at buo. Nagpapasalamat kami sa paanyaya. Ayos lang po kami. Sanay naman kami sa tricycle. Ngunit sa kanyang tabi, ramdam na ramdam ni Paing ang bawat salita. Nagpatuloy siya sa pagyuko, na para bang ang pagtingin sa mga sapatos niya ay mas mahalaga kaysa sa pagharap sa mga naghuhusga. Ang init ng kahihiyan ay kumalat sa kanyang pisngi. Nang makahanap sila ng puwesto, lumipat sila sa isang maliit na mesa na nakapuwesto sa pinakasulok ng malawak na function hall sa labas, malapit sa isang grupo ng mga halamang ornamental na tila nakatago mula sa mata ng karamihan. Ang hall ay pinalamutian ng napakagara na may mga ilaw na nakasabit na nagbibigay ng malambot na liwanag at ang mga puting tilang nakabalot sa mga upuan ay nagpapatingkad sa kaputian ng mga mesa. May tugtog na klasikal na nagpapagaan sa kapaligiran at ang halimuyak ng mamahaling pagkain ay kumakalat sa hangin, amoy ng inihaw na lepon, ng paella, at ng iba't ibang uri ng mga pagkaing banyaga. Ngunit para kay Paing, ang lahat ng karangyaan ay tila mas nagpapabigat sa kanyang kalooban. Habang nagpapatuloy ang piging, ramdam niya ang mga bulungan. Naririnig niya ang mga pangalan nila Rodel, Paing na binabanggit ng may kakaibang tono, na tila nagiging paksa ng kanilang mga usapan. Ang mga mata ng kanyang mga kamag, anak ay tila gumagala, panandali ang humihinto sa kanilang puwesto, at pagkatapos ay mabilis na bumabaling sa iba, na parabang hindi sila karapat, dapat na pagtuunan ng matagal na pansin. May mga pabirong komento din siyang narinig, tulad ng, "Naku, baka naligaw lang, di naman ata kasama sa gastis, o sana nagdala man lang sila ng handa." Kahit isang bilaw ng pansit. Para kay Paing, ang bawat bulong, bawat suyap, at bawat biro ay parang lason na unting lumalason sa kanyang loob. Galit siya. Galit siya para sa kanyang ama, na kahit kailan ay hindi nagreklamo, hindi nagpakita ng kahinaan, at patuloy na nagtatrabaho ng walang kapaguran para lang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Gusto niyang tumayo, sigawan ang lahat ng naghuhusga, at hilahin ang kanyang ama palabas ng lugar na yon. Naisip niya, bakit ba kailangan pa nating pumunta rito? Para lang pahiyain tayo. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Rodel. Hindi niya pinansin ang mga bulungan o ang mga matatalas na tingin. Kumakain siya ng dahan. Ang kanyang mga galaw ay payapa at hindi nagmamadali. Paminsan-minsan, lilingon siya kay Paing. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Sa bawat sulyap, tila may sinasabi siya ng walang salita, "Ayos lang, anak. Hayaan mo sila. Malalampasan din natin ito." Ang mga tingin na iyon ay tila isang yakap na walang salita, isang sandalan na nagbibigay ng lakas. Naalala ni Paing ang mga aral ng kanyang ama, "Anak, ang tunay na lakas ay nasa pagtitiis, hindi sa pagrereklamo. Hayaan mong ang mga gawa mo ang magsalita, hindi ang mga salita mo, at ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa bulsa." Ngunit sa sandaling iyon ang mga salitang iyon ay tila walang saysay. Ang init ng kahihiyan at ang pait ng pagkadismaya ay mas matindik kaysa sa anumang aral. Ramdam niya ang pagnanais na sumuko, na tumakbo, nakalimutan ang lahat ng ito. Ang kanyang kamay ay nakakuyong sa ilalim ng mesa. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakagat. Ang hangin ng gabi ay dahang lumalamig. Ngunit ang init sa dibdib ni Paing ay hindi bumababa.
Nakatingin siya sa kanyang ama, na patuloy na nakangiti ng payapa sa kabila ng lahat. Kung sana lang, bulong niya sa sarili, kung sana lang ay may paraan para ipakita sa kanila na nagkakamali sila. Ngunit ang tanong ay paano at kailan? Ang tanging nararamdaman niya sa sandaling iyon ay ang bigat ng pagiging hindi inaanyayahan, kahit na sila ay naroroon sa paanyaya. Ang gabi ay mahaba pa, at si Paeng ay nangangamba sa bawat sandali nito. Ang bulungan sa bulwagan ay dahang humina habang ang huling tugtog ng laliban ay kumupas, at ang isang masiglang babae na may matamis na ngiti ay muling humarap sa mikropono. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang seryosong tono ang kanyang boses na malayo sa masayang pagpapatawa kanina. Mga mahal naming bisita, isang magandang gabi po muli sa inyong lahat. Panimula niya, at ang kanyang mga mata ay lumipad sa lahat ng naroon. Sa pagtatapos ng ating masayang salo, mayroon po tayong isang napaka-espesyal na anunsyo. Hinihiling po namin ang inyong buong atensyon para sa pagdating ng isang napakahalagang bisita na magbibigay ng karangalan sa gabing ito. Isang hindi inaasahang pagbabago ang bumalot sa buong function hall. Ang mga ilaw na kanina'y makulay at nagkikislapan ay unting lumabo. At ang isang malambot, gininto ang ilaw ang naiwan na parabang naghahanda sa isang malaking pagtatanghal. Ang mga nakakalat na usapan ay biglang nawala, napalitan ng isang mapanglaw na katahimikan. Ang mga ulo ay dahang lumiko, ang mga mata ay nagtataka kung sino ang espesyal na bisita na ito na tila mas mahalaga pa sa family reunion mismo. Abang naghihintay ang lahat, isang bagay ang agad na napansin ni Paeng. Ang lahat ng staff ng resort, mula sa mga waiter na kanina'y abala sa paghahain ng pagkain hanggang sa mga bartender na naghahanda ng inumin, at maging ang mga nakatayo lamang sa gilid. Lahat sila ay sabay na tumayo ng tuwid. Pagkatapos, sa isang halos walang tunog na paggalaw, sabay silang yumuko, ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding paggalang. Isang nakakagulat na koordinasyon na tila pinagplanuhan ng matagal. Napakintab ang mga mata ni Paeng sa pagtataka. Ang kanyang ama naman, si Rodel, ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa at may bahagyang pagngiti sa kanyang labi. Ano kaya yan, Paeng? Pulong ni Tita Lourdes, na ngayon ay tila nakalimutan na ang kanyang pagkamuhi kay Rodel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan ng bulwagan, puno ng asa na baka isang kilalang personalidad ang darating. Si Kuya Joel naman ay bahagyang umayos ng upo, ang kanyang pilit na ngiti ay napalitan ng tunay na pagkasabik. Baka naman may surprise guest si Dad, isang investor siguro, bulong niya sa kanyang asawa. Maya pa, ang malaking pintuan sa dulo ng bulwagan ay dahang bumukas, kasabay ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa iisang punto. Uminga ng malalim ang Mark. Pagkatapos, isang figura ang dahang lumitaw mula sa anino ng pintuan. Isang matangkad na Ginoo, nakasuot ng isang itim na barong Tagalog na may masilang borda. Ang telang pinya ay tila sumasayaw sa liwanag. Ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang mga galaw ay puno ng karangalan at kumpiyansa. Nagsuot siya ng madilim na salamin na tila nagkukubli ng kanyang mga mata, na lalo pang nagpatingkad sa misteryo ng kanyang pagkatao. Sa bawat hakbang niya, tila bumababa ang bigat ng katahimikan sa bulwagan. Sa likod niya, sumunod ang isang pamilyar na mukha. Si Aling Nana, ang executive director ng Pangako Resort.
Ang kanyang karaniwang matikas na tindig ay ngayon ay bahagyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paggalang sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang kanyang mukha na kadalasan ay puno ng kumpiyansa at awtoridad, ay ngayon ay bahagyang nangangatog sa kaba, ngunit may halong pagmamalaki. Suminyas si Aling Nana sa na agad na iniabot ang mikropono sa kanya. Kinuha ni Aling Nena ang mikropono at kahit pa sinubukan niyang panatilihing matatag ang kanyang boses, hindi maitago ang panginginig nito. Pangamahal na bisita, panimulan niya, ang kanyang mga mata ay lumipad sa lahat ng naroroon, isang karangalan po para sa aming lahat sa pangako resort na ipaalan sa inyo. Uminga siya ng malalim. Ang kanyang tinig ay halos bumulong sa huling bahagi ng kanyang pahayag, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat sa katahimikan ng bulwagan. Ang ari po ay nariro na. Ang mga salitang iyon ay tila mga kristal na basag na bumagsak sa sahig, nagdulot ng malalim na katahimikan at pagkabigla. Sa buong bulwagan, ang mga bulungan ay tuluyan ng namatay. Nagpalitan ng tingin ng mga kamag. Anak, ang kanilang mga mukha ay nagtatanong. Sino? Sino ang may-ari? Lahat sila ay naghahanap ng isang malaking negosyante mula sa Manila, isang taong may malakas na koneksyon, isang taong may kapangyarihan at yaman na tila umaalingasaw. Ang kanilang mga mata ay naglibot sa bulwagan, naghahanap ng isang taong karapat, dapat sa ganoong pagpapakilala, ngunit hindi pa rin nakita. Ang lalaking nasa barong ang tanging bagong mukha. Sa sandaling iyon, isang bagay na mas nakakagulat ang nangyari. Ang lahat ng staff ng Pangako Resort na nakatayo ng tuwid kanina ay sabay na lumuhod sa isang tuhod. Isang kilos ng matinding paggalang, ang ganap na pagsunod, na tanging sa mga hari o mga napakataas na pinunulang ipinapakita. Ang pagguhit ng kanilang mga mata ay patungo sa lalaking nasa itim na barong, na tila nagpapakita na siya ang kanilang hinaharap. Ano ba yan? Pulong ni Tita Lourdes, ang kanyang mga mata ay malaki sa pagtataka. Ang lalaking iyan ba ang may-ari? Napakabata naman. Si Kuya Joel naman ay bahagyang napakalatlabi. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Iniisip kung paano niya makakausap ang may-ari na ito. Naisip niyang baka isa itong CEO na inilagay ng isang malaking korporasyon. Ang lahat ay nakatuon sa lalaking nasa barong, naghihintay kung saan siya pupunta, kung sino ang kanyang babatiin, kung ano ang kanyang sasabihin. Inaasahan nilang didiretso siya sa entablado o sa pinakagitnang mesa, kung saan nakaupo ang mga itinuturing na mahahalaga. Ngunit hindi. Sa halip na lumakad patungo sa entablado o sa pangunahing mesa na sadyang inihanda para sa mga guest, ang lalaing nasa itim na barong ay bahagyang ngumiti. Ang ngiting iyon ay tila may kakaibang kapayapaan na hindi karaniwan sa mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan. Pagkatapos, sa mga hakbang na sinadya, lumakad siya. Hindi patungo sa liwanag, kundi patungo sa sulok. Patungo sa pinakasulok ng bulwagan, kung saan tanging ang mga halaman lamang ang nagsisilbing dekorasyon. Patungo sa kung saan nakaupo si Rodel at Paeng, na halos hindi napapansin. Nagulat ang lahat. Nagpalitan ng tingin ng mga kamag. Anak, nagtataka kung bakit doon pupunta ang may-ari. Hindi maunawaan ni Paeng kung ano ang nangyayari. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas at may kakaibang pakiramdam ng pagkabahala ang sumasapi sa kanya.
Bakit siya pupuntahan ng lalaking iyon? Mayroon ba silang nagawang mali? Nang makalapit ang lalaking nasa barong sa kanilang mesa, huminto siya. Ang lahat ng mata sa bulwagan ay nakatuon sa kanila. Ang lalaking iyon, nang ngayon, ay mas malinaw ang mukha, ay dahang inalis ang kanyang madilim na salamin na nagbubunyad ng mga matang matalim, ngulit may kakaibang init. Pagkatapos, sa gitna ng katahimikan na tila kasing bigat ng tinga, bahagya siyang yumuko, hindi sa lahat, kundi kay Rodel. Ang kanyang boses ay malinaw at buo, na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso, at ito ay umalingaw sa buong bulwagan. Magandang gabi po, Senyor Rodel. Ang mga salitang iyon ay tila kidlat na tumama sa bawat isa. Senyor Rodel? Sino si Senyor Rodel? Bakit ganito ang paggalang sa kanya? Nagpatuloy ang lalaki sa barong. Ang kanyang tinig ay may halong paghini ng paumanhin. Ang lahat po ay handa na. Kasama na ang inyong paboritong kape. Patawad po, at hindi namin agad na ipwesto ang inyong pribadong lugar. Hindi po namin alam na mas gusto ninyong makihalubilo sa mga bisita ng ganito. Ang huling pangungusap ay tila nagpapahiwatig na dapat ay may sariling guide, pero si Rodel. Ngunit pinili niyang umupo sa sulok. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Mas matindi pa kaysa kanina. Ang mga kamag, anak, ay halos hindi makahinga. Si Tita Lourdes, na hawak ang kanyang napatanggal na silver na tinidor, ay nabitawang ito ng walang tunog. At ito ay bumagsak sa kanyang platong puno ng hindi nakain na pasta. Si Kuya Joel naman, na may hawak na baso ng red wine, ay biglang nanigas ang kamay, at ang alak ay dahang umapaw, tumulo sa kanyang mamahaling polo shirt. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Rodel, puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla. Si Rodel, pulong ng isa. Ang noodle na tricycle, gyrer, pulong ng isa pa. Naglakad si Aling Nena patungo, sa gitna. Ang kanyang mukha ay basa na ng luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng labis na pasasalat. Kinuha niya ang mikropono mula sa lalaking nasa barong, na pinangalanan ko sa isip na Ginoong Andres, ang general manager ng resort. Mga kamag, anak, at kaibigan, simulan niya, ang kanyang tinig ay naninginig sa emosyon. Nais ko pong ipahayag sa inyo ang aming pinakamalalim na pasasalamat sa taong nagbigay sa amin ng lahat ng ito. Tumiko siya, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Rodel, at ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang Pangako Resort po ay hindi lamang isang simpleng lugar ng bakasyon. Ito po ay isang simbolo ng pag-asa, ng pangarap, at ng pagpupunyagi. Ang taong nasa likod po ng lahat ng ito, patuloy ni Aling Nena, ang kanyang tinig ay mas lalong naging emosyonal, ay walang iba kundi si Senyor Rodel Cruz. Idinirekta niya ang kanyang kamay kay Rodel, na ngayon ay dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, at may bahagyang ngiti. Siya po ang nagtayo ng resort na ito mula sa wala, mula sa isang pangarap. Pinigyan niya kami ng pagkakataon, ng trabaho, ang kinabukasan. Dahil sa kanya, daang pamilya, ang nabigyan ng pag-asa at hanapbuhay. Siya po ang tunay na may-ari ng Pangako Resort, at higit pa roon, siya ang aming inspirasyon. Ang huling masalita ni Aling Nena ay tila isang malakas na busina na nagpabalik sa lahat sa realidad. Nagbasag ang kanilang mga maling akala at nagpakita ng isang katotohanan na hindi nila inaasahan. Ang bulwagan ay tuluyan ng napuno ng matinding katahimikan na sinundan ng mga naguguluhang bulungan. Ang mga kamag,
anak, ay nagtinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pagkabiga. Ang taong kanilang kinutya, ang taong kanilang pinintasan dahil sa kanyang lumang tricycle at simpleng kasuotan, ay ang may-ari ng napakaranyang resort na ito. Ang lalaking kanilang pinagtawanan ay ang taong nagbigay ng trabaho at pag-asa sa napakaraming tao. Ang kanilang mundo ay tila gumuho. Si Paeng naman na kanina'y nakayuko at nahihiya ay dahan-dahang nag-angat ng ulo. Nakita niya ang kanyang ama na nakatayo. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pamilya na determinasyon. Ang kahihiyan na kanina'y bumabalot sa kanya ay biglang nawala, napalitan ng isang matinding paghanga at pagmamalaki. Ang kanyang ama ay hindi lamang isang tricycle guider. Siya ay isang tagapagtayo ng mga pangarap, isang simbolo ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Rodel kay Paeng, hinawakan ang kamay ng anak, at bahagyang ngumiti. Ang ngiting iyon ay hindi ng pagmamayabang, kundi ng pagmamahal at pag-unawa. Hinarap niya ang mga kamag-anak, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malakas, sapat na para marinig ng lahat sa bulwagan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang tingin ay dumaan sa bawat isa, ngunit hindi nagpakita ng paghihiganti. Hindi kailangan ng mamahaling kotse para ipakita kung sino ka. Ang kanyang mga salita ay tila direktang sagot sa mga pambabati ko si Tita Lourdes at Kuya Jul. Ang tunay na kayamanan ay ang pagpapakumbaba, kahit gaano ka pa kataas. Uminga si Rodel ng malalim. Ang kanyang mga mata ay lumipad kay Paeng at pagkatapos ay bumalik sa mga kamag-anak. Marami sa inyo ang nagtataka kung paano nangyari ang lahat ng ito. Nagpatuloy siya. Ang kanyang tinig ay puno ng alaala, ngulit walang pait. Naaalala ko pa noong ako'y bata pa, nasa mga edad 20. Isang simpleng construction worker. Walang pinag-aralan, walang pera, halos wala ng pamilyang matatakbuhan. Ang tanging yaman ko lang noon, sabi niya. Ang kanyang tingin ay lumangbot habang nakatingin kay Paeng, ay ang batang ito. Si Paeng. Iniwan ako ng ina niya, at isa akong nagtagulid sa kanya. Bawat butil ng pawis ko, bawat pagod ko, sa pagtatrabaho, sa ilalim ng init ng araw, ay para sa kanya. Mula umaga, hanggang gabi, nasa construction city ako. Pagkatapos ng trabaho, habang natutulog si Paeng, pinipilit kong magbasa ng mga librong engineering at construction. Sa library, sa mga lumang libro na halos malaglag na ang mga pahina, gusto kong maintindihan ang bawat detalye ng aking ginagawa. Hindi sapat ang basta gumawa lang. Kailangan mong maintindihan ang iyong ginagawa. Ang pangarap ko noon ay hindi ang maging mayaman, kundi ang makapagtayo ng isang bagay na matibay, isang bagay na magbibigay ng kinabukasan kay Paeng. Hindi madali, patuloy ni Rodel. Maraming pagkakataon na gusto ko nang sumuko. Maraming gabi na iyak lang ang kasama ko. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko si Paeng na natutulog, naaalala ko ang pangako ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan, na gagawin ko ang lahat para sa kanyang kinabukasan. Sa tulong ng kaunting ipon at sa pananampalataya ng isang dayuhang investor na nakakita ng potensyal sa isang hamak na construction worker na tulad ko, na itatag ko ang Kinabukasan Builders. Ang pangalan mismo ay inspirasyon sa pangarap kong magbigay ng kinabukasan sa aking anak at sa mga taong magtitiwala sa akin. At ang pangako resort na ito, idinilekta niya ang kanyang tingin sa buong resort, ay ang aming unang proyekto. Ito ang simbolo ng aking pangako sa aking sarili, at higit sa lahat, sa aking anak.
Ang pangako na kahit gaano kahirap ang buhay, basta't may tiyaga, pagpupunyagi at pananampalataya, ang anumang pangarap ay kayang abutin. Ang mga salita ni Rodel ay umalinglaw sa tahimik na bulwagan. Bawat salita ay tumatagos sa puso ng bawat nakikinig. Hindi ito isang pagmamayabang, ito ay isang testimonya ng hirap, ng sakripisyo, at ng matinding pagmamahal. Ang mga kamag, anak na kanina ni mapanghusga, ay ngayon ay nakayuko ang mga ulo, ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Ang bawat isa ay napagtanto ang kanilang pagkakamali, ang kanilang pagiging bulag sa tunay na halaga ng tao. Ang dating hindi inaanyayahang si Rodel, na sumakay sa lumang tricycle, ay ngayon ang sentro ng atensyon, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang kwento, sa kanyang aral, at sa kanyang hindi matatawarang pagpapakumbaba. Ang gabi, na nagsimula sa kahihiyan para kay Paeng ay nagtapos sa isang matinding pagmamalaki, hindi lamang para sa kanyang ama, kundi sa kanilang buong paglalakbay. Isang lihim ang nabunyad, at kasabay nito, isang bagong kabanataang nagsimula, puno ng asa at pagbabago. Ang bulwagan ay nanatiling tahimik, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng pagtataka o ng nagtatagong paghuhusga. Sa halip, ito ay katahimikan ng malalim na pagkabigla, ng iisang realization, at ng isang uumapaw na pagkalito na unting lumilipat sa matinding kahihiyan. Ang bawat salita ni Rodel, bawat piraso ng kanyang kwento, ay tumagos sa mga puso ng kanyang mga kamag. Anak, at hindi ito nagdala ng galit, kundi ng isang mapait na lasa ng pagsisisi. Si Tita Lourdes, na ang kanyang nakakainis na telino ay tila biglang naging masyadong masikip, ay dahang yumuko. Ang kanyang makinis na mukha, na kanina'y puno ng pagmamataas, ay ngayon ay nanlulumo. Ang makapal na maki, ay tila hindi na kayang itago ang mapulang pamumuo sa kanyang pisingik. Ang kanyang mga kamay, na kanina, iabala sa pagpapakita ng kanyang mga singsin na ginto, ay ngayon ay magkasalikop. Tila nagmamakaawa. Ang kanyang tinidor, na nahulog, ay nanatili sa sahig, isang nakakahiya na paalala ng kanyang matalim na dila. Si Quizwell naman, na ang mamahaling polo shirt ay nabahira na ng pulang alak, ay hindi man lang ito pinansin. Ang kanyang balikat ay bahagyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakapakos sa sahig, tila hindi kayang tingnan si Rodel ng diretso. Ang ngiting may pagkaawa na kanina nasa kanyang labi, ay napalitan ng isang mapait na simangot ng pagsisisi. Ang iba pang mga kamag, anak, na kanina'y nagbubulungan at nagtatakip ng kanilang bibig upang pagtawanan si Rodel at Taeng ay ngayon ay nananahimik. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko at ang kanilang mga tingin ay tila naghahanap ng butas na mapagtataguan. Si Paeng, na kanina'y halos payaw ng huminga sa bigat ng kahihiyan, ay ngayon ay nakatayo ng tuwid sa tabi ng kanyang ama. Ang bawat salita ni Rodel ay tila nagpatunaw sa lahat ng pait at galit na nasa kanyang dibdib. Ang kanyang ama ay hindi lamang isang simpleng construction worker na nagpersigi. Siya ay isang bayani, isang tagapagtayo ng mga pangarap, isang ehemplo ng pagpapakumbaba at katatagan. Ang kahihiyan na kanina'y sumasakal sa kanya ay biglang nagaho, napalita ng isang matinding, halos masakit na pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi sa luha, kundi sa isang matinding paghanga. Hindi niya kailangan ng mamahaling kotse para ipakita ang halaga ng kanyang ama. Ang kwento ng kanyang ama ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Unting gumalaw ang mga kamag. Anak, may mga bumuntong hininga, may mga naglakas, loob na angat ng tingin.
Ang unang lumapit ay si Tita Lourdes, ng kanyang boses ay nanininig, halos hindi marinig. Rodel, patawarin mo kami. Anak. Lumapit siya, ang kanyang mga kamay ay lumapit sa braso ni Rodel. Tila naghahanap ng kurot ng pagtanggap. Napakasama namin. Napakaliit ng tingin namin sa iyo. Ang aming mga mata ay nakapikit sa tunay na halaga mo. Ang ginto ay nasa lupa at hindi namin ito nakita. Patawad. Rodel, patawad sa lahat ng masasakit na salita. Ang kanyang mga mata ay luhaan, hindi na dahil sa may kitat, kundi sa tunay na pagsisi. Sumunod si Kuya Joel, ang kanyang tinig ay basag sa pagkapahiya. Rodel, pinsan, wala akong mukhang maiharap sa iyo. Nagpakitang tao ako, nagpakita ng kayabangan, samantalang ikaw pala ang nagtatago ng tunay na ginto. Ang mga biro namin, ang mga salita namin. Patawad, pinsan. Sana, mapatawad mo kami sa aming pagiging mapanghusga. Ang kanyang balikat ay bumaba, at ang pilit na ngiti ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang malalim na lungkot. Ang iba pang mga kamag, anak ay sumunod. Bawat isa ay may kanyang forma ng paghingi ng tawad. May mga lumapit at humawak sa kamay ni Rodel. May mga nagbigay ng mahinang yakap. May mga bumulong ng sorry. Rodel, nang paulit-ulit. Ang buong bulwagan na kanina saksi sa paghuhusga ay ngayon ay saksi sa isang kolektibong paghingi ng tawad, isang pagkilala sa kamalian. Pinatayo ni Rodel si Tita Lourdes at mahinang pinatong ang kamay niya sa balikat ni Kuya Joel. Ang kanyang mga mata ay malambot, ngunit may isang matibay na kinang na nagpapakita ng kanyang katatagan. Tita Lourdes, Kuya Joel, at sa inyong lahat, mga kamag, anak ko, simula niya, ang kanyang tinig ay malinaw at kalmado, na tila isang balong nagbibigay ng sariwang tubig sa isang tigang na lupain. Walang dapat patawarin. Dahil ang galit ay hindi nakakapagpabago ng nakaraan, at hindi rin nakakapagpabuti ng kinabukasan. Isang pilit, nangiti, ang sumilay sa kanyang labi. Ang nangyari ngayon ay aral para sa ating lahat. Huwag tayong manghusga, patahid sa palabas lamang. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang tingin ay lumipad sa lahat ng naroroon. Madalas, nakikita natin ang balat, ang balot, at hindi natin nakikita ang puso, ang diwa. Nagiging bulag tayo sa tunay na halaga ng tao dahil sa mga kumikinang na bagay, sa mamahaling sasakyan, sa magarbong damit, sa titulong dala. Ngunit ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi nakikita ng mata. Hindi ito binibili ng pera. Ito ay nasa pagkatao, sa pagmamahal, sa pagtitiyaga, at sa pagpapakumbaba. Naging tricycle driver ako. Nagsuot ng kupas na polo shirt. Hindi dahil sa wala akong pera, kundi dahil iyon ang simula ko. Iyon ang paalala ko kung saan ako nagsimula. Kung gaano kahirap ang bawat sentimo na aking kinita. Patuloy ni Rodel. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Paeng na ngayon ay halos mapunit ng puso sa pagmamalaki. At ayokong kalimutan iyon. Ayokong makalimot si Paeng. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang tuktok na narating mo, kundi ang pagpapakumbaba na yung dala habang inaalala mo ang iyong pinagmulan. Sa kanyang mga salita, mayroong kakaibang kapayapaan na bumalot sa bulwagan. Ito ay hindi isang sermon, kundi isang aral na nagmumula sa puso ng isang taong tunay na nagpursigi. Ang bawat isa ay tila nakarinig ng isang bulong mula sa kanilang sariling bodihi, na nagpapaalala sa kanila ng mga pag-uhusga na kanilang binitawan, ng mga oportunidad na kanilang nilagpasan dahil sa kanilang pagiging mapagmataas. Ngunit hindi sapat ang aral kung hindi natin ito isa sa buhay,
sabi ni Rodel, at may kislap sa kanyang mga mata, isang bagong sigla. Nais kong gamitin ang gabing ito, hindi para magbilangan ng pagkakamali, kundi para magsimula muli. Umpisa tayo ng bagong kabanata bilang isang pamilya. Mayroong bahagyang pagbulong ng pagtataka sa mga kamag, anak. Ano kaya ang ibig sabihin ni Rodel? Nais kong pagtibayin ng ating pamilya, hindi lamang sa dugo, kundi sa gawa. May naisip akong ideya, anunsyo ni Rodel, at ang kanyang ngiti ay lumawak, isang proyekto na magpapakita kung sino tayo. Isang lugar kung saan ang puso ng ating pamilya ay muling magsasama, sama, at maglilingkod din sa ating komunidad. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Gagawa tayo ng isang coffee shop. Hindi lang basta coffee shop, kundi isang lugar na magiging ang puso ng baryo cafe, kape, kwento, pamilya. Ang pangalan mismo ay nagbigay ng isang mainit na pakiramdam. Ito ay itatayo natin sa malapit lang dito sa resort, sa isang lugar na madaling puntahan ng ating mga bisita at ng mga residente ng Tagaytay. Maglilingkod tayo ng kape na may pagmamahal, ng mga tradisyonal na kakanin na may kwento, at ng isang kapaligiran na puno ng pagiging pamilya. At dito, sabi ni Rodel, ang kanyang tingin ay lumipad sa mga kamag. Anak, dito magsisimula ang ating pagkakaisa. Nagulat ang lahat, ngunit mayroong isang kislap ng asa na unting lumitaw sa kanilang mga mata. Isang coffee shop. Sa ngalan ng pamilya. Kuya Joel, tawag ni Rodel, at tiningnan niya ang pinsan na kanina. Nakayuko pa rin. Alam kong mahusay ka sa marketing at sa pagpaplano. Nais kong ikaw ang manguna sa paggawa ng business plan para sa cafe. Ang iyong kaalaman ay magiging malaking tulong sa atin. Nagulat si Kuya Joel. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi makapaniwalang pagtataka. Ang kanyang kaalaman na kanina'y ginagamit niya para magyabang, ay ngayon ay hinihingi para sa isang mas dakilang layunin. Ako, Rodel. Ang tanong niya, ang kanyang tinig, ay halos pabulong. Opo, Kuya Joel. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Tita Lourdes, tawag naman ni Rodel, at ang kanyang tingin ay lumambot. Alam kong napakasailan mo sa mga detalye, at mahusay ka sa pagpili ng mga pinakamahusay na sangkap. Nais kong ikaw ang maging responsable sa paghahanap ng mga lokal na kape, ang mga sariwang sangkap para sa ating mga kakanin, at sa pagbuo ng mga tradisyonal na resepe na magpapahanga sa ating mga bisita. Si Tita Lourdes ay halos napaiyak. Ang kanyang pagiging selan na kanina'y ginamit niya para pumuna ay ngayon ay pinahahalagahan. Magagawa ko ba, Rodel? Tanong niya, at ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Magagawa mo, tita. Alam kong magagawa mo. Ibinigay ni Rodel ang iba pang mga tungkulin sa iba pang mga pinsan at kamag. Anak, ang iba ay sa disenyo ng cafe, ang iba ay sa operasyon, at ang iba pa ay sa paghahanap ng mga lokal na gawain, kamay na maaaring ibenta. Ang bawat isa ay binigyan ng tungkulin. Bawat isa ay nakaramdam na may halaga sila, na may papel sila sa bagong kabanatang ito ng kanilang pamilya. Walang iiwanan, sabi ni Rodel. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pag-asa. Sama tayo uli. Patutunayan natin sa bawat isa at sa ating sarili na ang tunay na yaman ay nasa pagkakaisa ng pamilya. Ang pagtatapos ng gabi ay hindi na puno ng galit o kahihiyan, kundi ng pag-asa at ng isang bagong simula. Ang mga kamag, anak ay nag-usap,
Hindi na sa pag-uusga, kundi sa pagpaplano, sa pagbabahagi ng mga ideya. Ang tawa ay muling bumalik sa bulwagan, ngunit ito ay tawa na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ilang buwan ang lumipas. Ang bakanting lot mapit sa Pangako Resort na dati puno ng damo at lagaw na halaman, ay ngayon ay nakatayo ang isang maganda at simpleng coffee shop. Ang disenyo nito ay pinaghalong moderno at tradisyonal na Filipino, na may bubong na yari sa nipa at mga upuan at mesa na gawa sa lokal na kahoy. Ang ilaw na mainit ay nagbibigay ng isang nakakaengganong pakiramdam at ang halimuyak ng sariwang kape at ng mga bagong lutong kakanin ay kumakalat sa hangin. Sa labas ng kafe, malapit sa pangunahing pasukan, mayroong isang kakaibang dekorasyon. Ang lumang tricycle ni Rodel. Ngunit hindi na ito ang tricycle na puno ng kalawang at punit na upuan. Ito ay inayos, nilinis, pininturahan, at pinakintab na parang isang gawa ng sining. Ang mga gulong ay sariwa. Ang sidecar ay makintab. Sa halip na maging simbolo ng kahihiyan, ito ay ngayon ay isang monumento ng pagpupunyagi. Sa tabi nito, mayroong isang maliit na placard na yari sa kahoy, na pinintahan ng gintong letra. Nakasulat dito, dito nagsimula ang lahat, ang pangarap, ang pagpupunyagi, ang pag-asa. Araw ng pagbubukas ng ang puso ng baryo, Kaki. Ang lugar ay puno ng tao, mga bisita mula sa Pangako Resort, mga residente ng Tagaytay, at ang buong pamilya Cruz. Ang mga kamag, anak, na kanina'y puno ng pagmamataas, ay ngayon ay abala sa paglilingkod, sa pagtulong sa isa't isa, at sa pagbabahagi ng mga kwento. Si Kuya Joel, na ngayon ay mas masigla at puno ng tiwala, ay abala sa pag-aasikaso ng mga bayarin at sa pag-oorganisa ng mga empleyado. Si Tita Lourdes naman, na nakasuot ng simpleng apron na may logo ng Kaki, ay abala sa pagturo sa mga staff kung paano gumawa ng bibingka ni Lola, isang lumang recipe ng kanilang pamilya na naging sikat na sa cafe. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, malayo sa mga luha ng kahihiyan noon. Si Pain, na nagtapos na sa kolehiyo, ay nakatayo sa likod ng counter, tinutulungan ng mga barista. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan, at ang bawat ngiti ay tunay. Hindi na siya nagtatago, sa halip, siya ay nagbabahagi, nakikipagkwentuhan sa mga customer, at ipinagmamalaki ang Kaki ng kanilang pamilya. Sa gitna ng kasiyahan, sa isang sulok ng cafe, si Rodel ay nakaupo, pinagmamasdan ng lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Siya ay nakasuot pa rin ng simpleng polo shirt at maong, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng karangalan. Lumapit si Paing sa kanya, dala ang isang baso ng mainit na kape. Pa, ang galing po talaga, sabi ni Paing, at umupo sa tabi ng ama. Ang ganda po ng lahat. Salamat po, ngumiti si Rodel. Hindi ako ang gumawa nito, anak. Ayong lahat. Ikaw, ang iyong Tita Lourdes, ang iyong Kuya Gil. Ito ay gawa ng pagkakaisa. Sa hapon ng araw na iyon, sa gitna ng isang simpleng pagpupulong ng pasasalamat, kinuha ni Rodel ang mikropono. Sa kanyang signal, isang spotlight ang umilaw. Hindi ito sa kanya nakatutok, kundi sa lumang tricycle na nakatayo sa labas. Mga kamag, anak, at kaibigan. Simula ni Rodel. Ang kanyang boses ay malalim at emosyonal. Ang tricycle na yan na nakikita ninyo
ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay ang ating paalala. Paalala sa ating pinagmulan. Paalala sa mga sakripisyo, sa pagtitiis, sa pagpupunyagi. Ito ay ang ating gabay. Gabay upang huwag nating kalimutan kung saan tayo nanggaling. Gabay upang tandaan na ang tunay na halaga ay hindi na sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka, at sa kung paano mo ginagamit ang iyong tagumpay upang buhatin ang iba. Ang kanyang tingin ay lumipad sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, na ngayon ay puno ng pagmamahal sa isa't isa. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa rurok na iyong narating, kundi sa pagpapakumbaba na iyong dala habang inaalala mo ang iyong pinagmulan at sa mga mahal mo sa buhay na kasama mo sa iyong paglalakbay. Umalingaw ang kanyang mga salita sa buong kake na tila isang himig na pumupuno sa bawat puso. Si Paing, na ngayon ay mas matalino at mas may kaalaman, ay tumingin sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at matinding pasasalamat. Nakuha niya ang pinakamahalagang aral sa buhay, hindi mula sa mga libro ng unibersidad, kundi mula sa buhay mismo ng kanyang ama, mula sa pusong mapagpakumbaba, mula sa kamay na hindi sumuko at mula sa isang pamilya na natutong magmahal at magkaisa muli. Ang bawat tasa ng kape na ibinibenta ng mga puso ng baryo kaki ay hindi lamang nagbibigay ng init sa tiyan, kundi pati na rin sa puso, nagpapaalala sa lahat na ang bawat kwento ay mayroong simula, at bawat simula ay kuno ng pag-asa.